Magandang araw! Ngayon ay panibagong araw na naman. Isang umaga na sobrang init, tirik na ang araw. Umaga pa lang at simula na naman ito ng ating isang araw. Kung ano ang magaganap sa buong araw na ito ay hindi pa natin natitiyak o hindi pa natin alam. Kaya watch na lamang tayo para malaman natin kung ano ang magiging maganda sa araw na ito. So ngayon ay anong oras pa lang yan, pero hindi ko pa rin mabuksan ang aking trapal kasi pagka ganitong oras ay talaga namang tirik na tirik ang araw sa aking tindahan. So sobrang init kaya naman nabibilad ang aking nasa harapan. Kaya hindi ko nga dati yan malagyan ng kung ano-ano kasi nga sobrang init talaga dyan. Kaya pero ngayon, ayan at naisipan kong ayusin ang harap at puro bote na nga na nagkalat. Kaya naman pinag-isipan ko na linisin ko muna kung yung mga gilid-gilid at sulok-sulok at may arrange ko ng maayos ang mga bote. Kasi minsan naghahanap, wala na pala kaming ganito pero meron pa palang nakatago. So ayan, naisipan ko, nalinisin ko na lang muna. Kasi nga naman para maayos naman siyang tignan. Nakaka-impyerno din naman kasi pagka nakikita mong kalat-kalat ang mga bote. Kaya yan, sinipagan ko na. Ginawa ko na lahat para lang mapabilis o mapaganda ang harapan. Lalagyan natin ng may make-upan natin, i-make over na naman natin ang harapan. Pero tingnan natin, baka naman hindi malagyan ng make-up lipstick lang. So, syempre, nilagay ko na yung mga basyon na walang laman sa loob. Kasi tsaka na ako mag-order dahil hindi pa naman delivery ngayon. Nakalimutan ko mag-order dapat nung Thursday ang delivery. Kaso, ngayon ang delivery kaso hindi ako nakapag-order. Nakalimutan ko. Wala na pala akong mga Coke. So, yun, hindi ko na order yan. Kaya, ang gagawin ko na lang ay i-ready ko na nakalagay na lang lahat ng mga bote na wala ng basyon na wala ng laman. Kaya doon sa ilalim ko na siya ilalagay para hindi na siya bubuhat-buhatin pa. Tapos pagka may order na lang ako, tsaka makukuha ko, tsaka ko na lang siya kukuhanin. Tapos nakalabas na din yung mga bote na pwede pa na may laman na pwede nang ilagay sa ref. So, ayan, bilang may tindahan na ikaw lang ang gagawa niyan. So, syempre, kahit mabigat, nagiging kargador ka na rin. Ganun naman talaga ang buhay. Kung hindi mo kakayanin, walang mangyayari sa'yo. So, kayanin mo na lang lahat ng bagay. Kayanin mo yung mga bagay-bagay na mahirap man, pero gagawin mo na lang kasi kailangan. So, ayan, hindi yan easy. Hindi madali lang yan, ha. Pero kaya mo naman pala. Pero ayan, kahit papano, nagmukha naman na siyang nakatago na yung mga case at maaliwalas na rin kahit papano sa tingin ko. Kaya yan, parang may lipstick na, wala nga lang makeup. So, medyo okay na rin naman ang pag-aayos ko na yan. Tama na yan, satisfied na ako sa ganyan. Ayan, pwede na yan. Hindi ko naman kailangan maging perfect ang pagkakaayos ko. Basta sa paningin ko ay okay na. Kaya, bibitawan ko na siya. At least hindi man sa iba, sa paningin ng iba. Pero ako, satisfied na ako sa ginawa ko. Okay na yon. Hindi na ako naghahanap pa ng perfect na trabaho. Kaya, yan, okay na sa akin ng ganyan. Kahit na sa iba ay sa tingin ng iba ay hindi pa, pero sa akin, okay na yan. At least meron lang siyang madadaanan. Hindi may medyo maluwag na kasi nga lalagyan ko ng mga kung ano-ano din dyan sa ibabaw para makukuha na nila. Itong lugar na to, ang pinakagustong gusto kong pinapakialaman. Alam niyo kung bakit? Kasi, ayun, para lang akong naglalaro. Yung parang naggagawa ng mga blocks.
yung inaano mo para tumayo, 'di ba? Parang ganito lang yung pag-arrange ko ng sitserya. Isa-isa kong ina-arrange, 'pag hindi ko nagustuhan yung kita ko, yung 'pag sa tingin ko ay hindi maayos, tatanggalin ko na naman. Pero 'di ba nga madulas kasi siya, tapos hindi naman siya pare-pareho ng ano, may nakaumpok, merong ano, pero tingnan mo pagka hindi siya puwede kasi na, maayos mo talagang mailalagay, eh. Kailangan mo talaga ng maraming pasensya diyan kasi minsan dumudulas. Kaya 'yan pagka nalaglag siya, eh, 'di bahala siya, ayaw niya, eh, 'di huwag, gano'n. Madali naman akong kausap. So 'yun, pagka naman ganyan na may madali rin naman gawin, pero kita niyo naman ang ganda-ganda na ng pagkaka-arrange ko, 'di ba? Pero iba yung paghihirap din yan kasi kahit sinserya lang yan, napakahirap i-display ng mga yan. Maliliit lang sila na bagay pero ang hirap-hirap talaga nilang i-display. Kasi nga yun, tapos ayan, pagka maayos na, lalagyan mo naman ng iba pa, tsaka pinag-ano-anohin ko nga kasi nga ang dulas-dulas niya. So kahit maayos ang lagay mo, pagka may kumuha, laglag, ayusin mo na naman. So ayan, nakakainis lang din siya. Pero siyempre pagka ganyan, nag-iisip ka rin, paano kaya siya ayusin ng maayos, 'di ba? Pero ayan, pagka nga ganyan, gulo-gulo na naman, tatanggalin mo na naman siya isa-isa at ibabalik isa-isa. Gano'n lang naman ang pag-aayos ng mga sitserya. Pero siyempre, kailangan mo na talaga ng maraming pasensya diyan para maiayos mo kasi pag na-arrange mo naman sila isa-isa, ay naku, magkaganda-ganda naman sa paligid. Parang gusto mo na lang siyang titigan. At pag may gumalaw na customer, parang gusto mong tapikin. Tapikin na lang sa kamay. Pero minsan din, pag nakikita ng mga customer na maayos ang pagkakalagay mo, pagkaka-arrange mo, parang nahihiya silang galawin. Parang hindi sila bara-barang kumuha. Dahan-dahan pa kasi nga iniingatan din nila na wag malaglag. Tapos kami naman siyempre pagka nalalaglag na yung 'pag hinugot nila, sunod-sunod na yung malalaglag, eh. Sinasabi na lang namin na kami na ang bahalang mag-a-arrange doon. Kaya yun, pinapabayaan na lang ng mga customer. So, ganyan. Nakakatuwa talaga ang pag-a-arrange nito. Kanina pa ako dito sa loaded nito pero hindi ko pa talaga siya matapos-tapos. Kasi naman nga madulas, ang dulas-dulas niya talaga. Pag okay na palalagay ko lang, matutumba na naman. Ay, nakakainis na talaga. Ito yung mga bagay na nakakairita. Yung makukulit ba na kahit sa tao mo 'to ilagay, parang maiinis ka yung tipong makulit na tao. Yung tanong ng tanong, ganyan, lalo sa mga customer, tatanungin ka lang, tapos hindi naman sa'yo bibili. Kasi nga, ewan, marami silang marami silang dahilan, pero pagka gano'n naman, hayaan mo na lang sila. May sarili silang disposisyon sa buhay. Kung ayaw nila, eh, di wag. Hindi naman natin pipilitin ang mga customer kung saan nila gustong pumunta. Basta tayo, nandito pa rin tayo, patuloy pa rin tayo. May mga aalis, meron din naman mga dadating. Hindi naman palagi na lang na yun at yun. Siyempre, iba-iba pa rin lagi. Tingin ko naman, naging productive ang araw ko ngayon. Kasi naman, tingnan nyo dito sa section ng aking sitserya at saka ng biscuits. O, diba? Ang ayos-ayos ng pagkaka-arrange ko. O, diba? Sa tingin ko kasi maganda na yan. Pero ewan ko sa tingin ng iba. Pero pagka naman nagulo na naman yan, ako, may palo talaga ang customer. Dahil nga mukhang malungkot ang aking harapan, so sinamahan ko na lang din siya ng kung anik-anik sa labas. So nilagay ko na yung iba dyan ng mga paninda sa labas na hindi nababasa. At ito nga, ang i-flex ko lang, ang nabili ko sa TikTok. Darating lang yan, ang bilis ngang dumating eh. Yung display yan, di ba ang cute? Maliit nga lang yung na-order ko pero okay na rin siya. Nagdagdag pa nga rin ako ng order para mas dumami, mas marami pa kasi kung ilalagay. Kaya naman,
inuna ko na yan na i-display, pero sa susunod may mga ipang display pa ako na susunod kasi nga may mas malalaki pa. Pinaka-small lang kasi yan eh. So, order na ako ng medium at saka ng large para yung iba mailagay din namin dyan. Para at least yung pag-display namin parang maaliwalas na siya, tsaka maayos. So, ito, nilagay ko na rin to sa labas. Total kahit umuulan dyan, di naman nababasa. Ayan, inabot na nga ako ng gabi bago ko natapos. Pero ayun, malungkot pa din.